Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plamotive, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about MZite versus Cripply. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Jim Michael 7495 4 months ago. At sinusubukan po natin humabol sa lahat ng mga reaction video na request sa atin. At nang sa ganun, matapos natin lahat. Ang dami pa niyan guys. Pero sinusubukan ko na matapos yan at magawa natin lahat. Ganun pa man guys, kung bago ka lang rito, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-share yung video natin. At mag-subscribe na kayo guys. Para makatulong na rin at ganahan tayo mag-react. Ganun pa man guys, wag sasama loob ninyo pag meron ako nasabi na hindi maganda o masakit. Sinasabi lang natin kung ano sinasabi ng artist, tapos hinihimay lang natin, tapos tinitingnan na rin natin kung nasa facts meaning of message ba tayo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time a master hypnotherapist, I'm an master practitioner. Gawin natin ito guys, MZite versus Cripply. Yo! Flip Top, Alan 13, Day 2, dito pa rin. Flip Top Warehouse, San Juan City. First time lang natin gagawin to. Mamaya mapapaliwanag ko. Flip Top magigay para sa partay natin laban. First time lang natin. I-advance yung mga battles. Bala na yung paliwanag na yun. Sa kanan, Naga City represent para sa inyo. Nagyay tayo lahat para kay Cripply. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay MZite. MZite, Pastry Vapors, God Bars Clothing, shoutout sa buong Lotus Battle League. Shoutout sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin. Siyempre sa lahat na nandito sa ahon, pasensya na kayo sa mga taong naimatay pa, tsaka naghintay para sa inyo to. Pinag-usapan na nila, mauna daw si Cripply. Tignan ang minuto dapat. Pahinga natin. Unang banat, out 13. Cripply. Ako'y di ganon kagaling mag-bars. Sa jokes, minsan di ganon kaswabe. Di nagfo-flow, di nagmumulti, at hindi ako nang bababae. Pero usapang sipag, determinasyon, grabe ko lumagari. Kaya ang pagtalo sa akin pare, kala mo kulab ni Looney at ni Lip Cram kasi hindi yan mangyayari. Champion ka pala, lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, hindi proud si Loon sa kalaban. Anong feeling na champion ka, tas kalaban mo ako lang? Nakakahiya, Brad. Habang nag-iisa buhay ka, ako... Champion ba si MZite, guys? Tamang Cyril Manabat. Kalimutan ko na. Mga 3GS, bangis mag-freestyle. Mga utak ang lalawak, pero pag may grip, kala mo reptile, kasi tong mga bayawak. Baka magreklamo kang dinadamay ko 3GS, tapos hindi ito sa'yo rekta. Kasi ang galing no, yung Crip, mga bayawa, kasi tawagan nila mga bayaw, di ba? Tuloy natin. Malamang 3GS ka, lang ang tirahin ko armaletra. Subukan ko ulitan yung video guys, hindi na ako masyadong magre-react kasi pag nag-react ako guys, umabot tayo ng 2 oras eh. Kaya kilala nyo naman ako mag-react ako, kaya nagtitimpi talaga ako. Even though ang ganda ng linya, kailangan ko magtimpi. Kabisado ko na tong laro, brother. Buong 3GS, ka-rival ko, kaso natapat ka sa gamer. Panisakin tong final boss. Kung tore ka ng grupo mo, sir, saktong Dota ML reference ay click kasi merong babagsak na tower. Kaya mas lalakas yung trip. Ganda Hindi naman ako natatakot sa iyo, Hasbula. Hasbula. Kumukha niya kasi Hasbula. Putang ina mo kang Jejemon ka? Magni-medyas tapos slides, kala mo varsiting masinop. Ulul, tang ina nyo, mukha kayong bagong pahilot. Okay. Yung pormahan, Jimmy Butler, nung edad niya 13 anyos. Pero pag si Sight nag-basketball, putang ina, prime Jimmy Santos. Wala kang karapatang maglongsak. Tang ina mo, wak na nerdo. Ang pwede lang gumamit niyan ay si Sak Maestro. Sa simpleng angle, you suck. Ikay panis kay Crip, homie. Medyas ginamit pang atake parang Mick Foley.
na gets yung wrestling reference kasi nung bata ka pa, wala kayong cable. Tangina mo, magbabars ka lang. Panis ka sa style kung halo-halo. Sa sobrang dami na itong flavor. Ako yung maso sa Great Wall. Yung barumbado mong neighbor. Pag may topper, mas great form. Ikaw pag may shernan, ang resulta gay porn. Ang dami niyang mga multis doon, ang dami niyang mga reference doon. Napakalawak ng ginawa ni Cripply doon. Good job. Pinekwitang ka ni Shernan. At kaya ka nananalo kasi kada 4-bar setup mo, nagre-react siya ng let's go. Ganon si Tobey Maguire, let's go. Bawat punch ko, naka-high rest, let's go. Yun yung M-Site Gaming. Kaso may crowd na, iba na takbo ng oras na parang daylight saving. Punches mo, naka-high rest. Puta pang praning, anong high res? Baka swab test, bumenta ka lang nung quarantine! Tangina mo, pandemic champion! Nagugustuhan ko yung behavior dito na M-Site. Tahimik lang siya. Magandang ugali rin yun bilang isang MC na bigyan mo ng chance yung di mo siya ginugulo. Yun. Sa small room, ang lakas, puta, wala siyang kaantas. Pero nung laban sa gubat, napakahina ng performance mo, my gosh! Ikaw ang perpektong halimbawa ng top 1 sa online class! Sanay akong underdog king ina mo! Past battles ko yung patunay! Kung palaliman, tutodo ko! Irerekta kita sa hukay! Mapapasakin yung trono mo! Tung contender, mas mahusay! Ako yung unang magkakampyong, hindi sumali ng isa buhay! Ang ganda ng performance ni Cripply doon. Sakto lahat ng mga binigay. Napakalinis na performance. Very creative. Puno ng reference. May multi siya. Ang ganda ng rhyme scheme. Guys, hindi ko na dapat pinapaliwanag itong mga bagay na to kasi sa tingin ko naman nagigets nyo naman at nakikita ninyo kung gaano kalinaw yung ginawa ni Cripply. At saka sa tingin ko mausok yun. Tuloy natin. Naano ko na ano ko sa gawa niya, kumbaga na na-inspired ako kahit paano. Tuloy natin guys, tingnan natin siya sabihin ni M-Site. Ngayon wala pa akong boto pero tingnan natin. Putang ina mo, pa-importante ka. Dapat sa'yo nilulubog. Sa katulad mong pa-importante, hindi ka lang dapat pinapakyu, dapat sa'yo binubugbog! Shit, siya na kagad. Ang inang to, Umpisa pa lang, pinersonal na kagad siya ni M-Site. Tinapatan niya ang personals dito ni Cripply sa umpisa. Tingnan niyo yung ginawa dito. Cripply. Ako'y di ganon kagaling mag-bars. Sa jokes, Sabi niya, hindi siya magaling mang babae. Pero, yung umpisa naman dito ng M-Site, sabog na kagad eh. Kasi ang ginawa, napaka-importante din talaga na malakas yung pang-umpisa mo. Yung umpisang banat mo dahil yung umpisang banat mo yung magdidikta kung anong kalalabasan ng buong round mo eh. Kasi yung umpisa ni Cripply, di ako marunong magganito, di rin ako marunong mababae. Medyo mahina pero direktang atake. Pero dito, punchline kagad yun, one-liner kagad yun. Sabi niya, masyado kang pa-importante. Ang bagay kagad. Doon makikita mo yung difference kung paano ginagamit yung words ng tama sa tamang posisyon, tamang panahon, yung disenyo at struktura ng bar ng buong round, umpisa pa lang kailangan. Kaya maganda rin yung ginawa, isa sa mga tumatak na intro, yung wala nang intro, putang ina mo agad yung kay Batas, ang laking bagay nung kasi umpisa pa lang explosion na kagad, malaki na agad yung nangyayari, meron ng issue, meron ng ganito. Napaka-importante nun na makita ninyo yun. Pag nanonood kayo ng laban, kailangan isuriin din nyo bakit ganun, ang laki ng bagay na yun para kahit paano makadagdag sa kaalaman niya. Tuloy natin. putang ina mo, pa-importante ka. Dapat sa'yo nilulubog. Sa katulad mong pa-importante, hindi ka lang dapat
Linawin niya daw. Tapos Dota reference ka pa? Tangin na dadapa yan! Aapakan na parang kalat sa lapag! Panis pa rin kahit normalin ko lang yung kalaban! Lakad matatag! Kanya mag-reference ng sikat sa internet, ang ina mo. Then, suddenly, hindi available yung mga ibang match-up. Kaya eto siya. Si Cripply. Kahit pag-ensayo pa weekly, dito, Pit G, di malabong mag-Big T, ang cringy, yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Tung sumalubong sa aking hit, tatampa ka ng Big 3. Sa teknikalan at dakdakan, di makakasabay kahit pa lip sync. Kung pagiging comic, Stanley, superhuman punch na di madidisi. Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas banayad pa sa whiskey. Pinadya ka ni Arik na shot na risky. Laklakin mo lahat hanggang madisi. Ikaw ang matutulog ngayon sa bar. Total nagpas naman ng tipsy. Wow, ang ganda ng scream niya dun. Yung scheme niya, yung schema niya, tapos yung multis niya, yung creativeness at paggamit niya ng mga reference para makabuo ng napakagandang senaryo doon sa bagay na yun. Papunta doon kay Steve CD at siya sa bar lines. Ang laking bagay nun kagad. Very creative. Simpleng panimula, extended rhyme, pero quotable speech. Stretching pa lang yan. Paano sobra mong rich? Sa akin walang blind spot pag ako umasinta. Di mo matrace algorithm. Di ba crypto? Mamaya sa ulo niyan sa bugang bloods, brain aneurysm. Pero lugi daw sa crowd. Kasi mga para ko may... Ang laking bagay din yun, no? Kasi, di ba crypto, pinagsama niya yung Crip at saka yung Bloods, dalawang gang sa Amerika. Tapos, yung Crip na tao bilang isang noun, tapos ginamitan mo ng baril, pinasabugan mo sa ulo, brain aneurysm, kasi merong puputok na ugat sa utak ng tao. Ang dulot nun, brain aneurysm. Yung mga tao nang gigigil, kumakanta ng sobrang taas, tapos nape-pressure yung utak nila, mga nagli-lift ng weight, yung mga ganun. Laking bagay na yung mga na-high blood pressure, ingatan yung sarili nyo, mga merong may hypertension, mga ganyan. Tuloy natin. May hidden, kailangan pang isipin at yung mga tangan na naritten, di na kailangan pang ulitin. Pag ito bumitaw ng teknikalan, may hiyawan. Samantalang ako given, putang inang buhay ito. Bars. Sabi niya, yung pag ito bumatil ng teknikalan, may hiyawan. Pero pag sa akin, given lang, sabi niya. Parang normal na lang sa kanya yung mga ganun. Parang yung gusto niyang sabihin. Pero sa kanya, parang merong favoritism ang dumarating. Tuloy natin. Binigyan ako ng kalabang nirarime yung magbaktol sa konduktor. Alam mo bang mukha kang tukmul doon? Sobrang bobo mo tumugma. Sagana nga sa flow, but still, sa idea, stagnant. Mukha lang malakas, pero yung sapak, walang diin. Ano ka, stuntman? Magaling mag-freestyle, pero wala ng movement. Pag wala ng beat na parang stop dance. Tapos nagkakaroon ng fans, puro kahangin, di mo nga afford, miski standard. Standard At electric naman hindi fan. makasugat ng mga bara. May handayang pakulo. Bibitaw ng tatay ko si Plasma. Hindi naman magkadugo. Plasma. Plasma dugo. It Wow. doesn't matter. Shit, man. Bars. Laking bagay din yun. Tuloy natin. Plasma, guys, dinodonate na yun ngayon. Magkakapera kayo pag nag-donate kayo ng plasma. Kasi kailangan yun eh. Tuloy natin. Dito may pera yun. Ang donation nun, $90 pag may plasma. Plasma, magkadugo, it doesn't matter. Huwag mo na piliting isipin, marami pang ipuputok na bala. Red dot, ako ang tutuldok sa kada, pintig nitong pinupulso ng masa. Kung bars. akala mo ito na yung break sa karera mo, magtigil ka. Asan mga cellphone nyo? Mag-scroll na lang kayo ng mga meme, yun lang din naman sasabihin niya. Wow. Binabayaran gamit content sa Facebook. Ayun na ba yung Yung difference ng tactic ni Cripply at tactic ni Mzite, almost magkapareho, pero mas magaling gumamit ng reference si Mzite. Siguro dala rin ng experience. Kaya sa tingin ko, pagdating sa creativity at tawag dito, punchline, mas maganda yung delivery ni Mzite. Mas convincing siya para sa akin. meta?
gamit content sa Facebook. Ayan na ba yung meta? Metaphor. Aba punyeta! Kaya walang nararating pag-usapang kilometers zero parang luneta. Meta din kasi sa Facebook, meta na siya, di ba? Pero nauuto yung crowd kahit low quality at cheap yung gamit. Marketing yun. Sobrang baba ng target, parang government project na yung budget milyon. Pwes ako naman ang mga exploit sa walang kalaban-laban at manggagamit ngayon. Kikita ako habang kinukuhanan kang nahihirapan. Ito ay poverty porn! Wow. Ano? Para sa profit? Sige, 3 rounds kitang panggigigilan sa sapak hanggang muka't bibig mag-violet. Baka sabihin, napasubo ka lang kaya walang imek crash and roulette. Amateur na daw sila kay Ram, ngayon sila nagsibalik. Tumposer ang kulit, ngayon kami nagsipanik. Ni Joker ka na ulit. Putang ano, sabi niya yun, nagpumanik ako ngayon. You're just a mediocre na ano ulit. Bumalik ka ulit. Ang galing ng pagkakagawa doon. Very convincing yung pagkakagawa din doon. Ang dami mga linyang sinabi si MZ, pero hindi ko yan guys i-explain lahat kasi sinusubukan natin diitan yung video. Tuloy natin. Sa tingin ko sa first round nakuha ni MZ kasi nandun yung, although pareha sila ng intensity, yung paggamit ng creativity, mas package yung ginawa ni MZ. And at the same time, alam niya kung saan siya dapat umacting ng maayos. Yung paano niya kasi minsan nakakatulong yung pag-acting ng maayos sa linya mo. Kasi nakakadagdag ng bigat yun eh. Mas convincing tingnan yun. Pag yung parang mahirap din kasi pag nagkakwento ka lang na parang may ganito na may something, ikaw lang yung convinced na malakas. Pero maganda rin yung parang hindi ka lang basta convinced na malakas yung linya mo. Pero yung delivery mo, mas action-packed. Tuloy natin. Pero edge lang talaga. Generic yung banat mo, tang ina mo, napakawak. Yung banat mong poverty porn, pwede mong ibanat dyan sa naka-black. Generic ang putang inan to. Halatado na weak yan. Dinadama yung Facebook memes, tang ina mo, nasasaktan mo si Shernan. Wow! Galing mag-rebat naman ni Crippling ngayon, bumabawi siya. Dapat si Crippling hindi siya nauuna mag-rap. Kailangan nauuna talaga yung kalaban niya. Ikaw lang yung kilala kong champion na yung Likers 94. Walang pumapansin. Pinaka-cute ng 3GS, yung fanbase mo tol, ang cute din. Puta gamer nag-stream, kala yung viewers ang taas. Paano may manonood nilalaro mo Candy Crush? Para si site magka-views, gumawa ng Motus Battle League. Yung pangalan sa Arabo, Simot, ginawa mong tus, pinagmukha mo pang adik yung tao. Sa flip-top nung nag-champion ka, yung premyo mo 100K. Talaga namang medyo sold. Sa Motus, pag nag-champion ka, pa premyo mo 100 load. So meron siyang Motus Battle League. May Motus si MZ. Daw siya nang nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site, naghahanap ka ng pagkakakitaan. Masuna o gago. Double meaning din yun. Mason siya. Ibig sabihin Freemason siya. Freemason siya. Tapos yung mga Mason may kaya talaga. May mga pera talaga din yan eh. Naghahanap daw siya nang nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site, naghahanap ka ng pagkakakitaan. Masuna o gago. Nasa pagligpit na sabik, delikado ka kasi kung mason may bit-bit na karit. Sulat mong siksik tagilid, iiwang kitang patay sa sulok, baril sa dibdib kalabit. Mason pero putang ina malaborgi manutok. Laban mo kay GL ang lakas. Mumangopya ng estilo, talaga namang grabe Brad. Sa grupo mo, ikaw yung big dog, pero GL copycat. Pero di na yung bago. Sa trabaho neto ni Site, kasi nga director ka, kaya normal yung copyright. Oops, may pang-rebat. Galing din ng niya doon, no? Ng wordplay niya na copyright copyright, pero pwede rin copyright. Yan, parang ganun.
Ganda ng pagkakasabi. Magaling si Cripply. Bumawi siya dito na ano siya parang nabuo yung resolve niya na putang na, ganun pala ginagawa mo. Okay, sa second round ko. Parang ganun sinabi ni Cripply. Sulat! Tong tarantadong MC! Paano di magkakabars yung akusado? Guilty! Estilo ba ni GL pare talaga ang like mo? Anong klaseng pananaw yan? Anong klaseng site to? Site to? Tae! Sa paggamit ng ganyang salita, isa ako sa illegible. Pero one to ko laging may hook. Kaya naman incredible. Incredible hook. Yung tae mong green. Dapat na ipatulpo. Kasi pag tumatae ka, bagsakan daw yung bulto. Bulto. Tubol. Ikaw ay masyusyuk. Sa puro tae na lupito ang makabagong meta, tawag dito train of poop. Isang veteranong tambay sa East-West. Puta, irrelevant cap. Kasi kung veterano ka, doon ka dapat sa Veterans Bank. Yayabangan mo ako ng experience. Tangina mo, bobo ka ba? Kung grabe na experience mo, hoy pok-pok, laspag ka na. Tangina di porkit English banat. Guys, yung experience guys nakukuha kahit wala ka masyadong experience, nakukuha mo din yung pag nanonood ka talaga. Pag nakukuha ang experience nakukuha na-absorb yung pag nanonood ka ng mga magagaling talaga, nakukuha mo yung galing nila. Ang problema lang practice, yun lang guys. Kaya pag marami ka ng experience basta napapanood mo, may talino ka na, practice na lang yung paglagay na lang, pag-apply na lang sa sarili mo yung kailangan mo talaga. Mo, malayo ating pagitan. Di porke spoken in dollar ka, lalamang ka sa palitan. Porke champion, nasa tuktok, bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, taga-bundok, manalo sa akin, Himalayan! Himalayan! Bars, putang enang yan, bigat nun. Manalo para sa tingin ko sa'yo, taga-bundok. Kasi manalo sa akin, Himalayan Mountain, tang enang yan. Bigat nun, putang na, tumata. Dihado si same site dito. Tuloy natin. Yung mapang ending niya? Magtataglish, magdamag. Kala mo naman talagang palaban. Eh yung grammar mo, ka-level ng I am born to be fight ni Badang. Stupid bitch. I'll use English to end my round. I'll go back to Bicol safe and sound. I will only lose when there's only one name that you can pound. Okay din yun, Yeah! Ang ganda ng pagkaagawa ni Cripply. Mukhang dito may chance siya rito sa second round na to. Tignan natin si M-Site. Huwag muna natin O, di ba? Sabi ko sa inyo, pag ito bumitaw ng kaisa-isang teknikalan, may hiyawan. Paniran yan. Predictable. Isa kang whack-type trapper. Yung poverty porn bagay doon sa naka-black kasi nga Black Lives Matter. Tangina mga linya yan, puro lang pabida. Nag-stream ako ng Candy Crush kaya nga makulay yung mga nabubuo kong linya. Ano yung ribat sulat? Bars, putangina. Ang galing na putangina, makulay mo. Kasi makulay yung Candy Crush eh. Putangina. Man, M-Site, man. Bibigay ko na sana kay Cripply kaso bumabawi si M-Site. Energy, tapos yung technique niya dun sa tapos meron pa siyang yung creativity. Yung poverty porn bagay doon sa naka-black kasi nga Black Lives Matter. Tangina mga linya yan, puro lang pabida. Nag-stream ako ng Candy Crush kaya nga makulay yung mga nabubuo kong linya. Ano yung ribat sulat? Unbelievable bro. Tangina nyo, wag yung isisi sa akin pagka-predictable nyo. Okay. Sabi na kila Invictus, sila daw ay nasa flip-top rooster. Rooster? So kaya pala 2-on-2 kasi may kakampi ka, si Tupper. Rooster Tupper, tangina ka meron ng Google. Loser, dahil sa'yo, nasa baba ako ng booster. Rooster, eto ba manok nyo? Kaya pala ang liit ng utak. Tapos sa sulat lalamang. Eh alam niya nga sa tugmaan, gusto mo
Booster para matuto ka naman. Booster kasi kailangan matuto ka, tapos matuto ka. Yung pagtuka ng manok, 'di ba? Ganun ang pagkakagawa. Tanga na, very creative 'yun. Mali na si M-Site yun. So sa tandem nyo, Galing, si Topper yung seaman, tapos ikaw ang corny mo! Yun ang eksena mo doon. Puta, seaman, ikaw ang corny mo. Kasi anchor yun eh. Yung anchor sa seaman, sa may barko merong anchor. Ikaw kasi yung corny mo. Itsapwerang meron na naghangad ng big fish pag ahon lumabas, megalodon. Megalodon, okay. Ganyan ako kalusid. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Kaya kung palawakan lang kumpara sa'yo, ako ay tubig. Ooh, bars. Sabi niya, kung palawakan lang, sabi niya rito, ang ganda rin ng pagkakagawa doon. Bumabawi si M-Zite. Ganyan ako kalusid. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Yung cruise ship, papakabagal din kasi talaga nun kasi ang dami pinupuntahan eh. Palawakan lang kumpara sa'yo, ako ay tubig. Uy, tubig. Ba't nag-react yung mga tao? Tubig, maganda rin sana kung gumamit siya ng, naiintindihan ko naman kasi may cruise ship, tapos tubig, ginamit niya yung tubig, pero dahil nga sa may acting niya na tubig, parang lumalabas, parang dagat. Kaya double meaning pa rin. Oh, nagamit na yun na. Labo. Applicable kasi sa'yo, parehas ko lang kayong pinagmukhang bago. Mason ka ba? Gago! Pasensya sa mga umaasang mapagtitripan ako nito. Mason ka, ako yung pader na di mo magigiba na kapag bumuhos pang konkreto. Ganyan ang construction, fluid. Yung flow mo, shit, pang Poso Negro. Mapabatalo kahit sa kanta, putang ina mo, para kang tubero. Oo, tubero. At ang matalo mo ako ay pipe dream gising. Ito ang reality. Hindi lahat madadaan sa comedy, lalo na yung quality may quantity. Yung mga komedyante dito, multi-million views, ikaw ang pinakamalala. Lugi pa sa talent fee. Malamang hindi ito umabot ng 1M sa tindi mong humatak pababa. Gravity! Okay. Tapos, magnanakaw pala to. O, tangina. May ninakaw to. Magre-rebat ka. Di mo ko kayang imanipula. Change topic na. Huwag na i-angle na magnanakaw siya. Baka ibalik mo pa. Putang ina. Bars, kasi huwag nang i-angle niya magnanakaw siya, baka ibalik niya pa yung mga ninakaw niya. Putang napakabigat din nun. Shit. Wow. Sorry guys, meron akong ginagalaw dito, meron kasi akong book dito, gusto kong tanggalin, hindi ko matanggal. Putang ina, mabista. Tayo natin. Bars. Ay, tanggal ka. Ganyan umadlib, tanga. Sulat nito, pasok sa top 5. Pwede na nga to sa high five, no need na malaking bayad. Tapos sa YouTube, nagkakaroon ka pa ng highlights. O di ba ang hirap mapaliwanag? Highlights mapaliwanag. JM Lopez, Hip-Hop Heads. Eto, Master of Crowd Control. Ano ka, head bouncer? Master niyo? Ano ka, head bouncer? Paano papaniwalaan? Niwala kang bayag na sa quarantine, maisalang ng makitaan ng kahinaan. Halimbawa, di mo ba kayang bumatel na walang binabanggit na ibang MC? Sa bagay, diyan ka lang nagkaka-hype. Parang host ng awarding, banggit pangalan kaya may sigawan, ganyang kaka-parasite. Wow, bars. Sabi niya ganun, kung naintindihan niya, parang hosting. Lahat ng mga nag-host, pag nasa Grammy Award o mga nominees, pag binabanggit yung pangalan, doon na sila nagpapalakpakan kasi doon na sila nakakakuha ng hype. Ang gandang putang analogy yun. Di lang siya naging analogy, naging punchline pa siya, tapos very creative pa naging metaphor. Ang daming pwedeng galing na pagkakagawa doon. Ang daming nag-picture sa akin, nag-flashback dahil sa part na yun. Punchline, gagamitin, uprising. Ano na? Ganyan na lang palagi. Ako di ko kailangan yan. Pangalan ko palang pambala na. Kaya nga natatangi. Ikaw, dito ka lang
dinadayo. Hindi ka pang aspakan, panggubat. Paano pa sa Davao? Yung pagpili mo ng mga reference ang sumasalamin kung gaano ka kababaw. Dinadala ka lang ng sigaw. Kung walang sila, walang ikaw. Ang pinakamalinaw na paghahalaw, ikaw yung taing nasa ibabaw ng kalabaw na nasa pana ng langaw. Hindi mo ako kayang kengkoyin sa ganto. Tung corny, pupugutan ang ulo, malamama sa pano. Boluwang sandata ko, at kung usapan ay may presyo, tsak, mananaga ako. Sa ulo niya at katawan, parang nagkalasang kawatan, ito ay madali ang hatian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala akong makitang dahilan. Sa tingin ko nakuha ni M-Site lang yun, kahibla lang kasi even though ang tumatak na linya ni Cripply talaga yung Himalayan talaga, yun talaga yung nagdala ng second round niya. Pero yung kay M-Site laging direkta every time eh. So sa tingin ko nakuha ni M-Site yung second round. Na-appreciate ko yung paggamit niya ng mga words na nag-iisip talaga. Doon sa Himalayan, ang ganda ng pag-aagawa niya, yung pinaka-mabigat na linya ni Cripply. But I think hindi kasi ako babase na basta meron ka lang mabigat na punchline dito, okay na yun, sa'yo na yung Hindi guys, meron mga part, kailangan talaga, hindi lang sa bilang ng bara at punchline yung kinukuha eh. Minsan nakikita ko rin na, syempre, may yung effort, yung talino, yung pagkakagawa, hindi lang basta yung creativity, yung intention talaga ng bara na yun. So, sa tingin ko nakuha ni M-Site yung second round as well. So, sa tingin ko yung third round, bonus na lang. Generic talaga! Generic! Putang inang technique yan! Yung banat mong tubig, pwede mong ibanat sa electric pan. Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Mahal ka naman sa iyo. Cripply, putang ina. Laki ng binigay dun ni Cripply. Ano yun, personal talaga yun. Ganyan dapat palagi niyang ginagawa eh. Personal talaga. Ito lang. Nasaktan si M-Site doon. Nakita ko naman. Sabi niya maganda yun ha. Maganda yun. Pero hindi na magagamit ni Cripply yun. Hindi na magagamit ng iba kasi si Cripply na nag-start ng bagay na yun. Sa mahirap nang gamitin ng ibang artist yun. Yung bagay na yun nakasakit kay M-Site. Which is big props. Kalabang ko'y sikat. Yung bars ang bigat. Grabe mag-wordplay. Ba't sinasabi niya yan? Cripply, dapat di mo sinasabi yan. Nakakaano tuloy yan. Na inaangat mo yung kalaban mo, nawawala yung value mo bilang isang artist. Tama na yung sinasabi mo ng pangit ng kailangan mo siyang ibagsak eh. Pag once na pinomote mo na yung kalaban mo, bumababa yung value mo bilang isang artist, bilang battle MC. I mean, isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Sa banat nan may sodium. Putang ina. Cell. Putang. Electrolytes. Bangis mo na MC. Mahiya ka sa'y tang ina mo, tinigilan na nga yan ni Flick G. Hoy, late bloomer. Natuto ka lang mag-wordplay, kala mo bagong estilo yan? Sobrang late, kanina niya lang, nalaman patay na si Rico yan. Bago mag-pandemic, talunan to. Ako patuloy sa arangkada. Kung nakasalubong ko to si Gilagid, sugat-sugat to tila merong gingival hyperplasia. Ano mo? Ginugil ko lang yung ginaya kita. Kaya wag ka mag-astang nasa top man. Fuck Google, ako ay hayop mag-isip, malatarasan, supot yung bago mong version. Hindi ka technical porque salita mo may jargon, isa kang Flick G na carbon. Nakopya style, di yung galing, parang makagago ki Sargon, bang! Tangina, debut battle ko kay Invictus, sabi ko, nagsulat ka sa libro, kaya resulta pahina. Sabi niya kay Plasma, para kang libro kasi pahina ka ng pahina. Uy. Laban ko kay Range, sabi ko, kahit ikaw pa ay si Range, malabo kang makatusok. Sabi niya kay J-Block, di aabot sa operating room ng doktor, parang si Range sa ospital. Uy.
Sunod na naman yun. Asar talo sa M-Site. I mean, may ganun talaga mga tao talaga eh. I mean, sa mundo ng masculinity, you know, who's the best man. Ganun talaga sa laban ng ano eh, ng kahit sa animal kingdom eh, ganun eh. Hindi nasaklaw ng moralidad yun minsan. Ang hirap din ng ganun. Unless you're very religious. Yung asawa mo na single mom, puta mukha siyang single dad. Pag nakagrupo ko siya sa gang, tatawagin ko siyang Brad. Ako si Cripply, unpredictable galaw, di mo alam gagawin ko. Tipong pag nag-threesome tayo ng asawa mo, ikaw yung kakantutin ko. Dapat din niya sinabi yun. That's so gay, man. I don't like that. Kasi, that's gay, man. I don't wanna be bad, but that's not nice. Which is okay. Kung sa tingin nila, okay yan. Pero sa akin, di. Kasi, straight ako eh. You know? I mean, bilang isang straight, yun lang din yung gusto ko. Yung straight din na. Pero pag may ganun, parang ang nasty. Diba? Hindi mo ako mahuhulaan. Kaya sa tingin ko, okay din yun kasi, I mean, very direct yun eh. Lakas din yun. Very nasty, very personal. Tuloy natin. Hanggang sa ikaw ay mabad trip, magkakanvas ako sa gat bars, tas bibiling ko puro hype beat. Yayayain kita ng collab. Gagawa natin ng music video. Pagsusuotin kita ng puro pink kasi jingle ni Robredo. Unpredictable kaya tong idol nyo, kawawa sa akin. Pati sila di mahulaan kung paano kawawa sa akin. Binuhat ka ni Shernan, alam mo yan. Kaya nung 2x2, umabante. Nung zoning with Manda B, si Manda pa mas kuminang, pre. Di lalamang tong bobong to. Bars mo'y hindi dominante. Tulad ng karir mo sa 2-on-2 sa pau kapag may komedyante. Isa kang walang humor, support, panay generic ng puta. Kalakasan to ng bagyo, bakit ka lumabas sa kuta? Kung pabigatan, Diyos mio, nang wawasak sa akin ng sobra. Parang si Crazy Mix sa mio, nakaangka si Luxuria. Okay. Sabi na ito kay Luxuria, banat ko pang playboy, kada beat may rabbit. Sir Smaglas, banat niya daw pang playboy, kada beat may rabbit. Kada beat may rabbit. Tay-tay bars tong gagong to, mukhang kada brief may magic. Yan, bars pa more. Yan ang napapala. Magician naglabas ng rabbit, meaning biglang nawawala. Gumawa ng history. Champion sa lahat, kaya naman naging... Kasi doesn't make any sense eh. May talagang issue talagang si M-Site na ganyan, pero ano niya naman, naaaral niya naman yung estilo na para sa kanya. Napansin ko rin yung sa mga gawa niya kasi nagkaroon sila ng, hindi ko na rin sasabihin niya, pero napakinggan ko yung mga ginawa niyang rap na diss track. Which is, ngayon gumagaling naman siya, hindi ko rin masisisi. Pero ngayon napapakinggan ko si M-Site na husay naman siya gumawa ng rap niya. Known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Gago. Lumaki ulo neto ni Bobo. Sa palabas nag-aasta na king. Tong gagong to, astang Bigsoto. Kaya dapat sapulin. Sapulin. Si Pauline. Dapat sapulin. Botang ilang mo. Di tayo magkaan. Bigsoto sa Pauline. Kay Pauline, di ba? Yung asawa niya na bago ngayon. Nakita ko, kinukuha niya yung crowd eh. Magaling si Cripply sa crowd. Ako sa'yo'y makakalampas. Magpapatalo lang ako kapag nag-group hug si Arik Akata Aklas. Tangin ang mga bara yan, low level. Ayun na ba yung highest? Sa Pulin, binanat yan ni H kay Jeram sa Tites. O tapos ako pagbibintangan mo, na nagnanakaw ng mga linya mo rito, putang ina mo, kung di pa nga kita nakalaban, di ko malalamang MC ka dito. Kaya wag mo akong pangunahan sa
magiging tatay ko, tangina ka. Hindi ko na sila kailangang ibalik, kaya ko silang buhayin mag-isa. Tangina mo, pepersonalin mo pa ako, panis ka sa akin. Di ko dadamay asawa mo, tangina ba't ko siya titirahin? O round 3, freestyle na lang, game? Ubus naman 3G dahil siya ay heavy user ng data. Wow! Wala kang ang gigs. Putang na bars. Oh. Sabi niya, ubos daw ang 3GS dahil sa data. Kasi yung 3G, para siyang, sa cellphone siya, merong 5G, may 3G, may 4G, data. Tapos sabi niya rito, wala kang wala kang O round 3, freestyle na lang, game? Ubus naman 3G dahil siya ay heavy user ng data. Wow! 3G, siya daw ay heavy user ng data. Yung data mo pag gumagamit ka ng cellphone mo. Wala kang ang gigs. Wala kang ang gig, wala kang dalang gig. Kasi sa bawat data, merong gig yun, may plan ka. Tapos wala kang ang gig. Paano ka magiging heavy user kung wala ka naman talagang gig? Hindi mo magagamit yung 3G or 5G mo. Bars yun, putang ina. Okay ka pa? Eh wala kayong pinagkaiba ni... na pag nag-wordplay, tanga! Pero kung sulatan, hindi lang pang Oslot, pang Apocalypse ang aking sobrang dala. Walang katapusang 3JS pa ba? Tanga, nasa boss stage ka na! Kaya kung gusto mong mang-call out at magpasaring, wag naman yung chapitol. Ito walang patid ang mga line sa kada ring naka-unlicol. E4 daw sila ng Bicol, bakit di ka flexible? At pag-usapang magaling, invisible. Andyan pa rin, walang apoy, walang dating, paano naging Fantastic Four? Pero sa Bicol MCs, top tier kahit below minimum. How? Kasi nga provincial rate. So in summary, ganyan naka-negative ang South. Para kang Cartesian plane. Now I'm healthy living, pero pasok pa rin sa bar parang legal age. Pero kung bar fight, want to sawang give and take hanggang itong kabib, maging gulay na parang vegan steak. Kabif, Ang predictable galawan mo, kaso aking laser focus ay on-site, malahok ay. Yung mga suntok ay di mapopursi kahit ng four-eyed. It's a long night, di ka man makatikim ng kaliwa, it's alright, dikit-dikit ang punch. Bars, putang ano yan. Kung di ka man makatikim ng kaliwa, so, it's alright, right hand, tas dikit-dikit, sabi niya gano'n. Tangina, ganda din na. It's a long night, di ka man makatikim ng kaliwa, it's alright. I have to give props sa lines na yan kasi very visual, very convincing, powerful. It's a long night, di ka man makatikim ng kaliwa, it's alright. Dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes, bugbog sarado. Anong close fight? Close fight? Walang close fight. Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinaka-creative mo na linya tungkol pa sa titi ni Enigma. Puro ka low blows. Low blows. Nahahanapan pa rin ang butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bars o bars over jokes. I'm the best of both worlds. Kaya kong mag-apoy kung kailan ko gusto. Ikaw, nakakapasa ka lang ng apoy pag may kasindihan. Ang layo ng pagitan ng karera natin para masabi na dikdikan. Ang layo ng karera natin para masabi na dikdikan. Hindi porkit lap trip, ematic, top tier na. Mahina ka nga sa mga pandikdikan. E sa listahan at sa dami ng mga promising, wala ka pa sa kalingkingan. Ano, nakakatawa pa ba? Na nandito ka lang dahil kailangan may Bicol represent kasi ahon? Ano? Nakakatawa pa ba? Na pumayag lang akong makalaban ka dahil di daw available yung ibang champion? Oo, nakakatawa ka. Yung hinain ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. Shit, bars din yun. 6 years Putang ina. Kasi opposite yun eh. Sabi niya kung laughter ay the best medicine, joker ka. Pero ito yung putang ng allergy. Kasi ako yung magiging silbing allergy dun sa ang laking bagay din. Na dito. Very
hindi witty yung lines na yan, pero napakagandang tawag dito, quote, parang quote yung dating ng na yun eh. Kung comedy ka, ako yung magsisilbing allergic reaction, parang naging quote siya, putang ina. Quote yun, putang ina bagay nun. Statement yung binigay doon ni M-Site. Ang laking bagay nun, hindi siguro na-appreciate na iba, pero ang laki nun. Tingnan natin yun sa bagay na yun. Wala bang nag-comment ng part na yun? Shit, ang ganda ng part. Laban ka dahil di daw available yung ibang champion. Pakinggan niya po, ang ganda nun, no? Oo, nakakatawa ka. Yung hinain ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. Damn. Bars, puking ina. Bars! Man, shit, na bars siya dun. Anong bigat nun. Gusto ko pang explain, gusto ko pang magsabi, kaya lang tigilan ko na dahil baka humaba tayo, guys. 6 years ka na dito. Ang laking insulto sa akin na makalaban ka kung kada battle ang goal mo lang manalo. Hindi ka deserving sa gantong performance. Sadyang ganito na talaga ako. Pero kung hanggang ganyan na lang ang kaya mong ipakita sa tao, magkusa ka na mag-quit, bigyan mo ng chance yung mga bago. Okay, magandang ginawa dun ni M-Site. Sa tingin ko, bibigay ko ulit yung rounds para kay M-Site. Although sa round 3 ni Cripply, medyo tagilid na siya doon. Maganda lang yung niya, yung mga rebat niya. Bigay ko rin sana yung round tong para kay Cripply, kaso nga lang isa lang talaga yung tumatak ng Himalayan eh, but everything bibigay ko M-Site all 3 rounds. Tingnan natin kung ano sasabihin ng mga judge, guys. Kasi sa tingin ko, pabor yung mga tao kay Cripply. Ang galing niya talaga sa crowd control, which is tama yung sinasabi ni M-Site. Pero kung sa atake, direktang pag-atake, hindi man ganoon ka-creative yung pagkakagawa ni M-Site palagi. Kumbaga, kahit pa paano, understandable. At yun yung pinaka-importante, maintindihan. Yung third round kasi ni Cripply, medyo medyo hindi na masyadong naiintindihan yung mabandang huli niya. Pero yung banat niya tungkol doon sa asawa ni M-Site, magandang bagay din yun. Kaya lang, hindi lang, na-overpower lang at na-outshine siya ni M-Site every time na nagsasalita siya ng mga bars niya. Tuloy natin. Hopefully manalo si M-Site. Pero kung Cripply, sino man manalo sa kanila, parang pareho na rin yan. Kasi parehas naman sila magaling. Ang masakit, kung matalo sila sa pangit sa hindi magaling, di ba? Kung sino man ang manalo sa kanila ngayon, deserve nilang pareho. Kasi parehas sila talagang malinis yung performance. Na-edge lang talaga ni M-Side through bara niya, yung mga punchline niya. Kasi ang gaganda ng pag-deliver doon. Although may maganda, eto kasi ang naging kinalabasan maganda yung punchlines ni M-Side, maganda naman yung rebat ni Cripply, yun yung pinagkaibahan Tsaka yung ending ni Cripply, maganda rin. Tuloy natin. Flip top round 13, Cripply vs. M-Site. Mag-iayos pang beses para sa inyo lahat at para sa mga ang bata ng Urado, 4-1. Mag-iay para kay M-Site. 4-1. Nagets ko yun. Siguro, eto lang ang maipapayo ko siguro kay M-Site sa niya. Even though kasi freestyler lang naman ako. Siguro, pag meron siya maganda palaging ending na linya, maganda yun. Kasi sa ending, magaling talaga si Cripply. Yung pag-e-end niya ng bars niya, pag-e-end ng round niya, ang ganda talaga ng niya. Yung umpisa, yung entrance, yung pag-umpisa ni M-Site ng ng rap niya, ng rounds niya, maganda, pero pagdating sa ending nawawala. Pero kay Cripply, ganun mahina man yung yung umpisa niya, pero yung ending niya malakas palagi. At saka bumabanat din siya sa although pareha sila sa rebat, pero this time around sa tingin ko binigay ko kay M-Site. Naiintindihan ko kung manalo si Cripply o binigyan siya ng boto kasi magaling naman talaga Ang masakit kung matalo silang dalawa sa hindi magaling, di ba? Matalo si M-Site kasi hindi magaling kalaban niya, parang yun hindi masakit Pero sino man manalo sa kanilang dalawa, kung si Cripply man, deserve niya rin yun. Kung manalo si M-Site, deserve niya. Pero sa tingin ko, nung pinanood ko, deserve talaga ni M-Site. Tuloy natin. Maraming salamat kay Enigma, maraming salamat kay Cripply. Salamat sa mga tao na naghintay, mga nagtsatsaga. Shoutout sa Motos Battle League, Crown Manila, collaboration namin, Flip Top Bagong Design. Salamat sa inyo. Marshall, ako lang yung bumoto kay Cripply. Pagkaramdam ko, parang sobrang dikit lang yung laban. Pero mas na-absorb yung ni Cripply, yung binigay niya sa first 2 rounds.
third round, na-clear na kay MZ yun. Binato ko si sa first round, pero mas dikit lang talaga eh. Pero Cripply, MZ, Cripply binoto ko si M-Site. Una, yung punto nila, si M-Site, ang lupit ng association niya ng punto niya. Unlike naman Puto si Harlan nandiyan pa din, no? kay Cripply na ganito yung punto, biglang random yung punchline. So, sa akin, mas naging yung effective yung kay M-Site. Although hindi ganun kalakas yung reaction, pero kung hihimayin mo, mas malalim yung punto niya. Plus, yung rebuttals ang nagpa-game over dun. All 3 rounds na rebuttals, decide ng ilan lalakas, men. Kaya binigay ko kay M-Site. Shout out. Atin ako dito. All 3 rounds sa akin kay Guys, ang binoto ko ay si MZ. MZ, yung performance si Cripply, grabe rin. Para sa akin, yung rounds ni MZ mas tahi. Yung mga punto niya magkakaduktong. Versus naman si Cripply, nakaka-surprise yung mga punchline niya. Sobrang solid. Ang random, alam mo yung bigla na lang out of nowhere. Caught off guard ka ng mga punchlines niya. Para sa akin yung performance, pares lang, nagkatalo lang sa rebuttal. Ang ganda ng rebuttal ni Cripply dun sa ibalik yung stepdaughter. Kung hindi yun na-rebat ni MZ, baka Cripply pa ako. Pero suwabe yung yung rebuttal ni MZ dun. And yun yung pinupunto ko sa mga iba kong judgment. Kung ano yung strongest punchline ng kalaban, dapat ma-rebat mo yun. Pag nagawa mo yun, binoto ko si MZ. Hindi ko na pahabaan kasi sobrang init. Round 1 at round 2 medyo di kita. Siguro ang nilamang ni Zayt sa mga rounds na yun is yung mga rebatas. Lalo yung mga rebatas sa gitna. Mahirap kasi gawin yun eh. Para ititigil mo yung rhythm mo. Then sasalpa nga ng on the spot na mga nag-isip ng pangbalik. Tapos yun, ni MZ na round 3. Tulad niya yung sabi ni Shea, balik niya yung pinambasag sa kanya ni Cripply tungkol sa step 2 by Mizal. So yung binig ang boto kay MZ, pero props kay Cripply. Ang galing naman tayo. Abangan yung mga susunod. Isa ko sa bumoto kay Cripply, pero kay MZ. Congrats pala kay MZ. At congrats din kay Cripply dahil para sa akin, isa ko sa mga pinaka-best performance niya na napanood ko. Congrats sa kanilang dalawa. Sa akin, nung round 1, parehas naman silang effective. Pero binigay ko yun kay MZ dahil para sa akin, mas lamang siya sa content. Doon, in-establish nilang dalawa sa round 1 yung style nila. Actually, talagang style clash nga rin yung pamamaraan nila kung paano sila mag-wordplay. Kasi si Cripply, mga out of nowhere yung mga punchlines niya, mga wordplay niya na ginagamit. Hindi akma doon sa setup. Samantalang si MZ naman, pag nag-wordplay siya, sobrang konektado lahat. So, para sa akin, mas mahirap yung gawin yun. So, binigay ko yung kay MZ round 1. Sa round 2, kasi ang lumalabas, mas pulido nga naman yung pagkaagawa ni MZ sa sa lyrics niya. Sa sulat niya. Nanatili pa rin si MZ sa consistent siya. Style niya. Para sa akin, mas naging effective naman doon si Cripply sa style niya na yun. Lalo na yung nagba-burst din siya ng pero sprinkle lang katulad ng Himalayan. Konti lang pero natatandaan din ng tao. Katulad ng kanina nung pinalad niya yung Himalayan. Tawag ko sa'yo, tingin ko sa'yo taga-bundok, kaya manalo ka sa akin, Himalayan. So sobrang swabe lang noon. Sa rebuttals naman, pagdating dun sa second round na binigay ko yung kay Cripply. Sa rebuttals naman, pagdating dun sa third round, dun sa step daughter. Nung una, para sa akin din talaga, ibibigay ko na dapat yung kay Cripply dahil sobrang lakas talaga nun. Isa talaga sa mga kumuha ng moment yun. Pero nung narebat yun na MZ, isa nagbigay ng isang malaking factor kung ba't nakuha ni MZ yung round 3. Tapos ganda rin ng panapos niya. Yung round ender niya, hindi usually na punchline na pero... Yun nga, yung round ender din tuloy nga. Ang ganda ng punto, ang ganda ng mensahe. Sobrang solid. Congrats sa inyong dalawa, Cripply MZ. Yeah! Yun nga pala, bibigyan ko to ng, bibigyan ko siya ng 10 kasi napakaganda at very entertaining yung laban na to. Big props kay Cripply. Malayo yung mararating ng batang to, si Cripply. Although, MZ is very,
Very established artist. Magaling na rin, may eksperyensado si M-Side. So, bibigay ko yung punto ko 10 dito kasi napaka-entertaining. At binoboto ko pa rin si M-Side kahit ganun pa man. Maraming salamat guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Maraming salamat sa inyo guys. Lahat at peace out, Plan Motive.